Kamusta guys? Nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Okay, so dito sumabog talaga si Sharon Cuneta. Kung natatandaan nyo, dinawit ng Maleta Boys, Levi Baligod at ni Mike Defensor ang mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. At sino ba naman hindi maiinis na yung pinaghirapan mo ay galing sa dugo at pawis sa ilang dekada mong bilang isang artista at recording artist. Yung isa naman, matagal lang senador, wala ni isang korupsyon. Pero itong mga Maleta Boys at handlers nila, dinawit pa sila. Okay? Imagine niyo guys ha, sila mismo nagsabi na hindi naman binigyan daw ng pera ito si Kiko Pangilinan at si Sharon Cuneta. Pero bakit nila inilagay yung picture? 'Di ba? Oh, before that, later ipapakita ko sa inyo ano yung explanation ni Levi Baligod dito sa litrato ni Senator Kiko Pangilinan. Kasi nga, 'di ba, pinakita nila. Eh, kung ipapakita mo, ano bang dahilan nyo? 'Di ba? So first, let's take a look yung reaction ni Sharon Cuneta dito sa pag-include sa kanila dito sa flood control scandal. So ayon kay Sharon Cuneta, mga sinungaling sobra talaga kayo. I blog about this, visit my family, and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba? Magbibigay kayo ng maleta sa amin sa Marawi pa? Ang kakapal ng mukha ninyo. Talagang sukdulan. Ito ang nagtitaping pa ako ngayon, nagbabanat pa rin ng buto at lumalaban ng patas. Dahil lahat ng meron kami, pinaghihirapan namin. Hindi kami tulad ninyo, mga sinungaling. O yun, grabe yung ano yun, banat niya kasi imagine niyo, artista siya, ang tagal na niya sa industriya, ang dami na siyang pelikula, TV, episodes, guesting, lahat na, di ba guys? I'm pretty sure meron siyang investment, uh, kung anumang negosyo. Pero dito ilalagay nyo, ilalagay ng mga Maleta Boys, mga 18 cargadores na nasangkot sila, di ba? Eh parang ano harap-harapang lokohan, ha? At para sa akin ah, itong pag-i-include sa kanila, pag-i-include kay Sharon at kay Kiko, may consequence. At ang dami ng kasong nainsampa laban sa mga Maleta Boys, especially sa mga handlers nila na si Mike Defensor at Levi Baligod. Kasi nga, klarong-klaro, harap-harapan na yung pangbabastos tapos yung kanilang mga inalalabas ng mga pictures or videos, eh, puro nakuha lang nila sa online. So, sino maniniwala? Eh, syempre, ang maniniwala lang dyan yung mga ka-DDS nila. Di ba, guys? So, balikan natin yung, yung actual na video na pagpalabas ng picture ni Kiko at ni Sharon Cuneta. So, para at least malaman nyo na hindi man sila binanggit na kuha ng maleta, pero meron pa rin consequence. So later, papakita ko sa inyo. Let's watch this first. Let's see yung reaction nila kasi at yung reaction ng audience. Remember, halos lahat dito except sa mga mainstream media ay mga DDS. Okay? So play natin. Sino magpapaliwanag dito? Kita niyo yung reaction niya ito si Attorney Baligod. Ito si Pokis. Yan, may second edition yan.
Ito, may human trafficking si Mike Defensor. Imagine niyo yung mga konektadong tao sa ano, mga Duterte, puro may mga kaso. Sino yung mga nasa likod na mga nakabes? Oh. Imagine niyo, tinanong ni Mike Defensor, sino yung mga nasa likod na nakabes? Instead, dapat ang itananong ni, ano, ni Mike Defensor, sino makakapag-explain ng picture na ito? At dapat merong sasagot sa kanila, di ba? Pero siya yung nagtatanong na leading, yung parang, oh, dito yung punto natin. Hindi yung tatanong ka ng probing question. Sino? Sino makakapag-explain nitong picture na to? Bakit nandito to? Dapat yun ang tanong. Hindi yung, sino yung nasa likod? Parang alam niya na eh. Di ba? Oh. Sige, go, sir. Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng MADSI, sir. Nang? MADSI, na pagkamayari ni Postaldi ko. At pakiulit, Marge. Yan po, sir, yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Fast forward now. Oh, so pagkatapos ng picture na yon, ito yung pinakita nila. Susunod, yung merong pera daw. Yung isang maleta. Pero hindi mo malaman kung anong nasa loob eh. Kung ganito yung nasa loob, well, definitely, either magtataka ka, titingnan mo kung totoong pera pa to o hindi. Kasi nga, hindi mo nakita yung actual na itsura ng pera. Sinong kumuha dito? Yan, sir, yung nung time na yun, sir, nakalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan pera po yan. Bilib na bilib. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large, sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan, sir, pag large. Next. Okay, so wala ni isa sa kanila binanggit na nakatanggap si Kiko at si Sharon ng maleta. O ito, pakita ko yung video sa inyo galing sa Abante. Interview to sa The Spokes sa Billionaire News Channel. At dito in-explain kung bakit mali yung picture. Kasi nga, mali daw. Pero hindi na sila magtaka kung merong susunod na kaso laban sa kanila. O guys, play natin. Present yung picture niya doon. Oo. Walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage. Oo. Walang sinabi yung mga sundalo eh. Oo. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward kako. Hindi yan. Bakit? Kasi- So, ibig So, sabihin hindi it siya was just kasama? a picture of It's just a him picture and, with of, the employees of yes. Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Ah. Pero may ibang pictures yan. So, it was the plane that the picture was for? O basta nadamay lang yun No, doon? it's a Oh, bakit nandun siya? Kung wala naman siyang tinanggap na maleta, bakit kayo yung nagbibigay ng documents or pictures doon sa operator? Tapos, ilalabas nila yung picture ni Sharon tsaka ni Kiko. So, sino may kasalanan yon? Yung operator? O kayo? Kayong mga maleta boys? Isipin nyo na lang, di ba?
wala silang sinabi na involved si Kiko, pero bakit niyo inilagay doon? Kumbaga, parang sinasabi niyo na, parang nakatransaksyon, nakakuha. Kasi nga, pinag-uusapan yung flood control eh. Oh, The number of pictures depicting the use of helicopters and air assets ni Mhm. Zaldico Yes. by the couple, hindi lang naman minsan during the campaign. No? So, Okay. Meron, humiram makikita mo sila pa nga, ng ano, oo. 2025 Kiko Pangilinan na suot ni Miss Sharon. Oo. So sabi ko, move forward. Kako hindi, So yung allegation, hindi siya tumanggap siya ng pera. Walang allegation. walang sinabi. na, Wala ano, kaming sinabi. Oo. And then, natawa ako dahil nag-react silang dalawa na sinungaling. Sinungaling saan? When you say sinungaling, dapat may sinabi. Oo. Pero ano yung purpose nung in-include yung mga photos na yun kung hindi pala siya oh yun. Yeah, magandang tanong yan. Bakit? Anong purpose? na inalagay niyo yung picture na doon? O parang kumaga sinasabi niyo na involved din sila. Tapos nagiyawan yung mga tao. "Ah!" O kitang-kita natin yung senyas niya ni Baligod na, diba, move forward. Pero na-involved na eh. ina-accuse specifically of At accepting any... mali yung present na picture eh. May ibang pictures during the campaign. Okay. Oo. So ano dapat yung picture na lumabas? So wait. Ay, yung paggamit nga nila ng helicopter and Nung the air airplane assets ni during the Saldico. campaign, Oo. yes. So, And I hope na-declare yan sa SOSE. Mhm. I hope, ha? oh. Oh, ano sa tingin niyo yung explanation ni Baligod? Oh, another kaso na naman galing kay Sharon o kay Kiko. Kasi na-involve yung kanilang picture sa iskandalong flood control na hindi naman dapat. So sila mismo nagsasabi na hindi naman sila kasali, na mali lang yung picture. Eh dapat sinigurado nyo. Eh si Kiko, 'di ba hindi niya kasangga o kalyado itong mga Duterte. Kaya nga gumagawa sila ng paraan na para yung mga taong kalaban ng mga Duterte, especially sa mangyayaring impeachment, ay kumbaga i-involve nila, 'di ba? Kita niyo na nangyari kay Cheese. Si Cheese nga walang nung una wala siya sa listahan ng Maleta Boys. Tapos ngayon meron na nasa listahan na. So sino pinagloloko nila? Now, ano mangyayari guys kung mag-file ng kaso itong si Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan? So research natin, hindi man po tayo abogado, pero ito, pwede silang sampahan ng cyber libel. Kasi nga nakita to ng buong Pilipinas, buong mundo, kumbaga nasa online eh. Kasi nga nag-share ng isang private photo or photo that can damage yung reputasyon ng isang tao. So ayon dito, under the law, you can file a criminal case for cyber libel or a civil complaint for damages for invasion of privacy. So pwedeng ito naman, dami na nilang kaso. Ang problema kasi, itong ex-bodyguards ni Saldico, nagpapagamit sa mga maka-Duterte. At kung mangyaring aarestuhin sila, paano na? 'Di ba? Paano na? Tutulungan ba sila ni Mike Defensor kung yun ang mangyari? Yung may mga kaso na nasa ibang lugar, I think doon sa basta hindi nasa Manila. So kailangan nilang lumipad doon para sagutin yung ang cyber libel na nasampa sa kanila. So ito na naman yung balakid sa mga Maleta Boys. Kasi nga nagpapaloko sila sa mga handlers nila para lang makuha yung interest ng grupo ng mga Duterte. Right?
Okay, so yun na po. Guys, kung meron kayong komento, suggestion sa ating video, you can comment on our comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe buttons. Salamat and see you sa susunod na video.